Alam mo ba na may theory tungkol sa digmaan sa Middle East na hindi raw ito tungkol lang sa mga missiles at territory, kundi labanan tungkol sa pera, enerhiya at kontrol sa global system. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. May mga nagsasabi na ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran ay hindi random lang, kundi sinasadya o dinisenyo talaga upang mag-disrupt ng oil supply, mag-raise ng global energy prices, mag-trigger ng economic instability at mag-create ng fear and dependency sa mga mamamayan. At pansinin mo, ganyan na ganyan nga ang nangyayari, hindi ba? Dahil ang goal nila ay upang mabigyang approval ang mga elites na i-introduce ang digital currency, bagong financial rules, surveillance-based economic systems at centralized na control sa lahat ng transactions. Sa madaling salita, digmaan ang nakikita, ngunit ekonomiya talaga ang target nila. Sa mga hindi nakakaalam, ang Middle East ang may control sa major oil reserves, shipping choke points gaya ng Strait of Hormuz at energy supply chains. Ngayon, ang problema kung pagdesisyonan ng Iran na pataasin ang presyo ng langis dahil sila naman ang may control dito, mawawalan ng leverage ang West. Kaya ang magiging strategy lang talaga ng West ay i-destabilize ang Middle East bago pa man ito gumawa ng hakbang. Dahil sa mga hindi nakakaalam, kapag ang langis ay tumaas, magkakaroon ng inflation, food shortages, tataas din ang transport cost at hihina ang mga currencies gaya ng dolyar. Sa madaling salita, kapag umaray ang ekonomiya, oportunidad ito sa politika. Itong digmaan sa Middle East ay dinisenyo talaga at plinano talaga para sa iisang hangarin lang, upang ipasok ang bagong sistema pagdating sa pera at kalakalan. Una, gagawa sila ng problema. Pangalawa, maghihintay sa magiging reaksyon ng masa. Tapos, saka ihahain ang solusyon na parte ng plano. Ngayon, ang problemang gagawin nila ay ito: energy crisis plus inflation plus unstable market dahil sa digmaan. Tapos ang magiging reaksyon, public fear, protest at demand for stability. Gusto ng tao na bumalik sa normal o maging stable ulit ang mundo at merkado. Ihahain ngayon ang solusyon at ito ang posibleng sagot ayon sa theory na ito: CBDCs o Central Bank Digital Currencies, cashless systems, financial surveillance at global monetary policy. Yan ang mga bagay na normally ay hindi papayag ang mga tao na ipatupad. Ngunit dahil may digmaan at nasa krisis tayo ng gera, wala ka nga namang magagawa kundi sumang-ayon na lang, hindi ba? Maraming nagsasabi at naniniwala na kaya binobomba ng US ang Iran ay dahil sa iisang dahilan: financial independency. Ang Iran kasi hindi gaya ng ibang bansa, nakikipagkalakalan ito ng langis outside the US dollar. Nakikipag-cooperate ito sa China at Russia at umiiwas sa mga Western banking systems. Naunawaan mo ba yan? Imbis na sa US, sa ibang major powers sila nakikipag-trade.
walang US dollar na involved. Kaya sabi ng West, ang Iran ay hindi lang isang military enemy, kundi simbolo din ng financial independence mula sa Western system. Kaya upang protektahan ang financial dominance ng dolyar, kailangang i-destabilize ang Iran. Maraming nagsasabi na ang digmaang nangyayari sa Middle East ay parte ng Agenda 2030 o ang Great Reset na tinatawag na gaganapin sa pagsapit ng 2030 o baka nga nagaganap na ngayon dahil itong Agenda 2030 na ito, kung hindi ka pamilyar, Agenda 2030 is a UN Sustainability Framework, isang programa na ang layunin ay mas paunlarin ang kalagayan ng mundo pagdating sa ekonomiya at estado ng bawat tao. Ang ganda pakinggan, hindi ba? Ngunit marami ring naniniwala na ang programang ito ay tungkol lang sa controlling resources, limiting consumption, tracking all money digitally, at centralizing power. New World Order na halos ang nangyari, hindi ba? Kaya maraming naniniwala na ang digmaang nagaganap sa Middle East ay parte lahat ng blueprint for global economic domination. Ngunit subukan naman nating i-challenge ang theory na ito. Kapag ang presyo ng langis ay tumaas at nag-spiral, magkakrash ang stock market, bababa o mawawalan ng value ang mga corporations, at mawawalan din ng stability ang gobyerno. At ang mga elites, invested yan sa stability. Stability ang dahilan kaya sila naging elites at nasa kapangyarihan. Kung walang stability, mawawalan din ang kapangyarihan ang mga elites. Elites are invested in stability, not chaos. Dahil kapag nagkaroon ng global recession o yung matinding pag-decline ng ekonomiya ng mundo dahil sa digmaan, mahihirapan ang lahat na kontrolin ito at gawing stable. At nangyari na yan noong nagkaroon ng global financial collapse noong 2008 at sinundan ng Great Recession nang bumagsak ang global market noong 2009 kung saan tumaas ang rate ng unemployment sa buong mundo. Maraming bangko ang nalugi at sobrang bagal ng naging recovery. Maraming natatakot sa pagdating ng digital currencies at itong CBDCs. Ngunit may digmaan man o wala, hindi na mapipigilan ang pagdating niyan sa buhay natin. Dahil ang CBDCs at digital systems ay nag-i-exist dahil sa technology, fintech, competition with crypto at faster payment. Natatakot ka sa digital currency at CBDCs pero gamit ka naman ang gamit ng GCash mo. Digital currency na rin halos yan at tanggapin mo man o hindi, yan talaga ang magiging future ng pera. Hindi dahil sa kung ano-anong secret agenda, kundi dahil mismo sa advancement ng teknolohiya. Sasabay at sasabay talaga ang pera sa pag-advance ng technology. Hindi dahil may digmaang nagaganap lang. Itong digmaang ito, baka pabilisin lang nito ang proseso. Ngunit may digmaan man o wala, papunta na talaga tayo doon. Naiintindihan ko ngayon kung bakit maraming tao ang natatakot sa theory na ito. At sa pagdating ng bagong financial systems, kalakip ang digital currency. Iyon ay dahil sa takot na malagas ang savings nila. Hindi na nila afford bumili ng pagkain, inflation, at malagas ang freedom na mayroon sila sa pera nila.
Ngunit nasusulat naman lahat yan sa Biblia. The mark of the beast, ang 666 na itatatak sa noo o kamay mo upang makabili ka ng mga kailangan mo, at ang hindi pumayag na matatakan ay papatayin. Kapatid, nakasulat yan lahat sa Biblia, at gustuhin mo man o hindi, lahat ng nasusulat dito ay nangyari na at mangyayari pa lang ang iba. At kung wala kang Diyos sa buhay at mas mahal mo ang buhay mo rito sa mundo, matatakot ka talaga. John 12 verse 25, anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will give it for eternal life. Naunawahan mo ba yan? Tingnan mo ang nangyayari sa mundo at tingnan mo kung saan na tayo papunta. Tingnan mo rin kung nasaan ang puso mo. Dahil hindi ito pananakot, ito ay babala na nakasulat at mangyayari talaga. Darating ang panahon na lahat ng propesiya sa Biblia ay ubos na at nangyari ng lahat. The one true living God will come back once more to proclaim victory. At ang nag-iisang mahalagang tanong lang,